Jackson and glad that he's better now. PBB housemate na si Tom sinugod sa ospital kahapon dahil nagbago ang timpla ng pakiramdam. Ang pinakahuling update now na. He's getting better. PBB housemate Tom, bumuti na nga ang pakiramdam kaya muli nang nakabalik sa loob ng bahay ni Kuya. Matapos isugod kahapon sa Capital Medical Center ang Pinoy Big Brother housemate na si Tom. Dahil sa sunod-sunod na pagsama ng kanyang pakiramdam, muli na ngang nakabalik ang binata kaninang 2 p.m. sa loob ng bahay ni Kuya. Gusto ko yun lahat. Sabi ko ganito palang feeling pag umalis na talaga. At matapos ang pagsusuri at obserbasyon, napag-alamang he has acute rhinosinusitis, meaning there is an ongoing infection of the sinuses. At ito nga ang dahilan ng sunod-sunod na pagsama ng pakiramdam ng binata. Naiulat na unang nagsimula ang pagsama ng pakiramdam ni Tom sa kanilang unang face-off sa Best of 3 weekly task na Pinoy Big Battle. Dumaing na raw si Tom ng pagkahilo na nasundan pa ng pagsusuka matapos ang isang Uber math game noong Martes. Kanina pa kasi ang ulo ko. Hanggang sa ikatlong face-off challenge, Miyerkules ng gabi kung saan labis na ang pagkahilo at panghihina ng binata. Dahil sa paglabas ni Tom, pansamantala munang itinigil ang botohan sa mga nominado para sa linggong ito. At hanggang sa kasalukuyan, hinihintay pa rin ang announcement ni Big Brother kung kailan muling bubuksan ang botohan. Kanina napanood namin ni Ian, parang may nag-aaway. They're playing volleyball, but it wasn't clear, no? Violent? No naman, parang may ganun. I don't know what was happening. Anyway, we'll find out. At kung sa bahay ni Kuya, maraming nakakagulat na pangyayari. Ang bahay naman ng mga Gonzaga, di pa patalo. Ang kwelang magkapatid na sina Tony at Alex Gonzaga, maraming di pagkakasunduan. Pero sa huli, the sisters just keep getting better. Now na. The relationship getting better. Magkapatid na Tony and Alex Gonzaga, mas nagiging malapit pa sa isa't isa sa kabila ng mga di pagkakaintindihan. Sa press con ng clothing line na kanilang ine-endorse, Tony and Alex Gonzaga shared how they usually argue pagdating sa maliliit na bagay. Buisit ka talaga. Yung suot mo, sinuot ko na yan. Yung suot mo sa PBB, suot ko na yan. Galit na galit sa akin. Hanggang sa umuwi ako. To the point na pinasok pa ako ng mami ko sa kwarto. Nagalitan ako. Nakakahiya ka ha? Bakit sinusuot ko yung suot sa mga tapos sinuot pala niya yun sa PB? Pero kung si Alex naiinis kay Tony sa panghihiram nito ng damit, si Tony naman may inis moments din daw kay Alex. Pagdating niya, may kausap ako sa phone. Tapos, pinunta ko siya sa kwarto, nagbabasa siya. Sabi ko, ate, please gawin mo naman to for my school. Halika na, yung voice over mo na to. Dali. Sige na, mabilis na. Siyempre, diba? Nagpapasikat pa ako dun sa kaibigan ko sa phone. Sige, ako na bahala. Sabi ko, nagbabasa ako. Sandali, maghintay ka. Ilang oras ka ba matatapos? Sige na, bilisan mo. Sandali, nagbabasa ako. Malapit na. Ate, kasi kailangan ko na talaga. Bilisan mo na. Yan na. Lumabas ka na ngayon. Pero magkaganon man, super love naman daw nila ang isa't isa. And bilang ate, si Tony, never daw nagkukulang sa pag-alalay at pagpapaalala sa kanyang kapatid. Siguro, syempre dahil bata pa siya. Tapos, syempre, pag nakakatanggap siya ng mga paycheck, ayun, medyo hindi siya pa marunong maghawak ng pera. Ayun ang gusto kong matutunan niya, yung mag-save ng pera. Hindi araw-araw Pasko, mag-save ka for the rainy days. Para eventually, kapag medyo naglaylo ng konti, kung kumonti ang shows or wala masyadong project, merong income. Magaling ni Tony doon. That's really correct, di ba, boy? You always remind me of Alala that. yan. That's Yes. true. Then, save for the rainy days. That's true. Now, when you're not working anymore, you can comfortably retire. And as we say it, hindi araw-araw Pasko. She said it. Ito social dahil si Nikki Hill at si Noy Volante may gagawing super cool na musical based sa isang sikat na Hollywood movie. Yes, ito po mga kaibigan ng Legally Blonde. At mamaya, we have the big news sa pagbabalik po yan ng SNN.